Ang lalaki ay nag-iwan ng tatlong salitang, imposible, at pagkatapos ay naanod. Tinadyakan ni Sheena ang kanyang paa. Pinayuhan niya si Cooper Barr na huwag pumunta sa Lance dahil ayaw niyang malaman ni Lance ang tungkol sa kanyang nakaraan. Bumalik si Lance sa dormitoryo sa ulirat, ang kanyang ulo ay puno ng pag-iisip ng pagtataksil kay Sally, tungkol sa nangyari kay Sheena noong hapon. Ito ay talagang astig at ginawa kay Lance ang pakiramdam ng ibang babae, ngunit si Lance ay hindi, huwag mo nang isipin yun. Sa sandaling ito, sa labas ng isa sa mga lugar ng pagsasanay sa Sword Law Department, isang lalaki ang tumingin sa isang babae sa training ground at sinabi sa nakakuyom na mga ngipin, nagbigay ako ng labis na emosyon para kay Sheena, hindi ako handang iwanan ng ganito, Lance, binalaan kita, isipin mo muna ang sarili mong babae bago makipaglaro sa ibang babae. Pero ikaw, hindi mo ito sineryoso, well, hindi mo ako masisisi Cooper sa pagiging bastos. Si Sally ay nagsasanay ng kanyang espada sa Marshall Field, at ang iba pang mga estudyante sa kanyang klase ay bawat isa ay nagsasanay ng kanilang mga espada sa gilid, ang kanilang klase ay iba sa hilang class. Sa sandaling iyon, sinabi ng isang batang babae, Sally, may naghahanap sa iyo, sa labas ng Marshall Field. Oh, okay, salamat. Akala ni Sally ay si Lance. Masayang tumakbo palabas si Sally, ngunit hindi niya nakita si Lance. Noon lang, isang lalaki sa likod ni Sally ang biglang hinampas ng palad si Sally sa likod ng ulo. Walang oras na mag-react si Sally at bumagsak, tutal nasa gitnang yugto lamang ng panlabas na tarangkahan ang kanyang lakas, habang ang taong sumampal sa kanya ay nasa unang bahagi na ng inner gate. Ang taong ito na nanakit kay Sally ay walang iba kundi si Cooper, na nagngangalit, at si Lance ay walang kasalanan sa hindi pakikinig sa babala at hindi pag-iisip bago makipaglaro sa ibang babae. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Hindi madaling matagpuan kung ikaw ay naglalakad sa lupa, ngunit madaling matagpuan kung ikaw ay naglalakad sa lupa. Gayunpaman, hindi inakala ni Cooper na may makakakita nito kapag tinadtad niya si Sally. Si Xavier iyon. Si Xavier ay mula rin sa Sword Art Department, at naglalakad lang siya sa paligid ng class Marshall Field ni Sally, at hahanapin sana niya si Elsa, ngunit nakita niya si Cooper na tinadtad ang isang taong walang malay. Nagulat si Xavier, ang nawalan ng malay ay talagang kasintahan ni Lance. Bagamat hindi gusto ni Xavier si Lance, ngunit imposibleng balewalain, bukod pa, si Sally ay kaibigan din ni Elsa, napabuntong hininga si Xavier, nananakawan ng isang babae sa sikat ng araw, anong uri ng tao ang napakayabang. Sumunod si Xavier sa likuran, si Xavier ang gitnang yugto ng panloob na pintuan, na si Cooper ay natural na hindi niya kalaban, hindi nagmamadaling lumaban si Xavier, ngunit gusto niyang makita kung ano ang gustong gawin ng taong ito. Dumating si Cooper sa pinakamalapit na gusali ng dormitoryo, casual na lumipad sa isang dormitoryo sa ikatlong palapag, lumipad sa bintana, at inihagi si Sally sa kama ng dormitoryo. Nilunok ni Cooper ang kanyang laway, at kailangang aminin na ang kasintahan ni Lance ay talagang mas maganda kaysa kay Sheena, kung paano tumingin sa kanya ay napakaganda, at ang kanyang katawan ay perpekto. Fuck! Open-minded. Sleep it off. Sabi ni Cooper na nakadikit ang ngipin at nagsimulang maghubad ng sariling damit. Sa sandaling ito, isang malamig na ungol ang lumabas sa labas ng bintana, karapat-dapat ka ba? Sino? Bumalik si Cooper at nakita ang isang lalaki sa labas ng bintana, si Xavier iyon. Sino ka? Ipinapayo ko sa iyo na lumayo sa aking negosyo, isang mas kaunting kaaway ang magiging mabuti para sa iyo. Sabi ni Cooper. Ako, si Xavier, ay hindi natatakot sa isang maruming kaaway na tulad mo, siya ang kasintahan ni Lance. Ipinapayo ko sa iyo na bawasan ang gulo kay Lance, kahit ako ay hindi niya kalaban, wala kang pinagkaiba sa mga langgam na nasa harapan niya. Nagalit si Cooper, Lance ang naglaro ng babae ko, nakikipaglaro ako sa babae niya ngayon, at tama lang. Plutonic, naghahanap ka lang ng kamatayan. Fuck you.
Si Cooper ay pumatay patungo sa Kingstar, hindi nila alam ang kaharian ng isa't isa, madarama lang nila ang isa't isa sa pamamagitan ng kanilang chi, ngunit hindi kinakailangang magkaintindihan ng tama. Meteor Butterfly Sword. Pinulot ni Xavier si Bloom gamit ang isang espada at nahulog sa unang palapag. Nakita ni Cooper na hindi siya kapantay ng iba, at dapat ay isang antas na mas mataas kaysa sa kanyang kaharian, at agad na tumakbo. Sa oras na ito, nagising din si Sally. Nang makita ni Sally sina Cooper at Xavier na nag-aaway, at nakita ang sarili sa parehong dormitory room, naintindihan niya ang nangyari. Sinabi ni Xavier, gusto kang halayin ng taong iyon, napadaan lang ako sa labas ng klase mo, kaya sumunod ako sa lahat, okay, walang salamat. Pagkatapos sabihin iyon, lumipad si Xavier. Umiyak si Sally at sumigaw, bakit halos malagay ako sa gulo, kung hindi dahil sa Uranus sa pagkakataong ito, hindi talaga ako naglalakas loob na isipin ang mga kahihinatnan. Naalala ni Sally na ito ang pangalawa oras na naranasan niya ang isang bagay na tulad nito, sa unang pagkakataon bago siya nakapag-enroll sa paaralan, noong siya ay pumatay ng mga balang sa Novus Village, siya ay ginayuma sa lambak ng isang bagong estudyante ng Lost Soul Department, kung si Lance hindi pa siya nahanap sa oras, tapos na sana siya. Sa pagkakataong ito, naulit ito, umiyak si Sally, gusto niya talagang mag-ahit ng mukha, pakiramdam niya ay ang lahat ay sanhi ng kanyang mukha. Hindi na muling hinanap ni Xavier si Elsa at dirdiretsong bumalik sa dormitoryo. Binuksan ni Xavier ang pinto ng dormitoryo at natagpuan si Lance sa loob. Hindi ka pumasok sa klase. Maagang natapos ang klase, sabi ni Lance. Ngumuso si Xavier, Lance, nakipaglaro ka ba sa babae ng iba? Natigilan si Lance, bakit itatanong iyon ni Xavier, nakatanggap siya ng isang nagbabantang sulat kahapon, at doon ay may nagbabala sa kanya na huwag makipaglaro sa mga babae ng ibang tao. Bakit mo tinatanong yan? Ngumuso si Xavier, Lance, mukhang nakipaglaro ka talaga sa babae ng iba, hindi nakakagulat na may naghiganti sa iyo. Anong ibig mong sabihin? Ngayon ko lang hahanapin si Elsa, at nang mapadaan ako sa labas ng klase ni Sally, nakita kong may kumatok sa isang babae, at ang na-knockout ay si Sally, na dinadala sa isang dormitoryo. Ano? Galit na galit si Lance. Sige, ayos lang. Nailigtas ko si Sally dahil sa magandang relasyon nila ni Elsa, hindi dahil sa iyo. Sabi ni Xavier at pumasok sa kwarto niya at isinara ang pinto. Galit na sinabi ni Lance, ito ay may kinalaman kay Sheena. Unang hinanap ni Lance si Sally, na bumalik sa Marshall Field, ngunit mukhang nalulumbay at wala sa mood para sa pagsasanay ng espada, hindi niya alam kung ano ang sasabihin kay Lance. Nakita ni Lance na ligtas at maayos si Sally, kaya hindi niya ito tinawag at agad na hinanap si Sheena. Nalaman ni Lance ang tungkol sa dormitory ni Sheena mula sa isa sa mga babae sa kanyang klase at hinintay itong bumaba sa ibaba ng gusali ng dormitoryo. Pagkalipas ng ilang minuto, masayang tumakbo si Sheena pababa. Kuya Lance, bakit mo ako hinahanap? Huminto si Lance, Sheena, may sasabihin ako sa iyo. Sige lang. Sheena, kahapon ay may sumulat sa akin ng liham na nagbabanta, na nagsasabing nakikipaglaro ako sa mga babae ng ibang tao, ang taong sumulat ng liham na ito, kilala mo siya, tama ba? Nangangamba na tanong ni Lance, at mukhang medyo natakot si Sheena. Ako, hindi ko alam. Hindi umamin si Sheena, ayaw niyang malaman ni Lance na mayroon siyang dating kasintahan. 442. Sheena, I suggest you better be honest, or you won't even be friends. Alam mo ba na girlfriend ko, muntik lang siyang ma-accident. Ano? May girlfriend ka? Natigilan si Sheena, hindi niya alam na may girlfriend na pala si Lance, naisip niya na kailangan lang niyang makipagkompetensya kay Chloe, ngunit hindi niya inaasahan na may mga girlfriend ang mga tao. My girlfriend? Sally, hindi mo ba alam? Hindi ko alam Maputi ang mukha ni Sheena, hindi para sa wala na hayaang matulog si Lance, si Sally na narinig niya, tulad ni Chloe, na narrate bilang isang bulaklak sa looban.
Si Sheena nasa komplikadong mood, hindi siya naniniwala na aabandonahin ni Lance ang dati niyang kasintahan at pipiliin siya, ito ay talagang isang kaso ng pagpapatulog kay Lance ng walang bayad. Sa katunayan, dapat ay naisip niya ang Cooper na iyon, ngunit siya hindi man lang nilinaw sa kanya. Sheena, ang taong iyon, kilala mo ba siya? Malakas na tanong ni Lance. Mapait na ngumiti si Sheena at sinabing, as it is, sasabihin ko ng diretso, oo, ang pangalan niya ay Cooper, boyfriend ko siya noong high school, at mula siya sa lugar na katulad ko. Sa orihinal, isa rin siyang henyo. Ngunit, ang Marshall Academy ay isang lugar kung saan napakaraming henyo kaysa sa kanya, at dito, naging ordinaryo siya. Nagulat ako sa itsura mo, hindi ko akalain na marami pang lalaking mas henyo kaysa kay Cooper, na in love ako kay Cooper. You instantly, kaya nakipaghiwalay ako kay Cooper, pero hindi siya pumayag. Nagbanta rin siya na gagantihan ka, pero hindi ko inaasahan na ang paghihiganti na sinabi niya ay ang paghihiganti sa girlfriend mo, akala ko gagawin niya. Hanapin ka, hindi mo naman siya kalaban, kaya hindi kita pinaalam noon. Higit sa lahat, ayokong malaman mo na may boyfriend ako noon. Ngayong may girlfriend ka na at na-rape bilang bulaklak sa ospital. I don't think there's any chance for me or Chloe, it's just a matter of time. What happened this afternoon, just consider it a dream. Sinabi ni Lance, kaya, hindi talaga ito ang iyong unang pagkakataon. Mapait na tumawa si Sheena, mayroon ka pang ang virginity complex, totoo naman na hindi ako, pero hindi rin ikaw, wala rin iba, hindi ka naman dehado, sa halip ay ako ang dehado. Nagkusa na halikan ka kaninang hapon, pero ikaw ang nagkusa na makipagtalik, bagamat sinadya ko rin, sa una ay gusto kong unahan si Chloe, ngunit hindi ko inaasahan, katawa-tawa, nahahayaan matulog ka nang wala lang. Sheena, hindi ko naramdaman na nakakuha ako ng anumang kalamangan, ngunit sa halip ay pinahirapan ako, na naging dahilan upang lokohin ko ang aking kasintahan at ipagkanulo siya, huwag mo akong i-take advantage sa iyo, wala akong pakialam na mangyari iyon sa iyo. Okay, ay hindi isang lalaki, ako ay isang babae ay walang malasakit, ikaw ay isang lalaki upang makakuha ng kalamangan ngunit din magbenta ng mabuti, gawin akong samantalahin ang parehong, kahit na hindi ako ang unang pagkakataon, ngunit hindi bababa sa hindi ako masama ito, sabihin mo ito, isipin lang tungkol sa hapon kapag cool ka, ngayon tapos na sabihin ang mga ganyang salita, hayaan mo akong hamakin. Kalimutan mo na lang, wag na nating pag-usapan, kalimutan na lang natin. Sheena, gayunpaman, dapat akong humingi ng paumanhin sa iyo, ako ay mapusok, alam kong dapat ay tinanong kita tungkol sa iyong background bago dumating, ito ay dahil sa nalilito ako. I don't want to talk to you about this, asa na ba yung Cooper na yon? Where's his dorm? Sheena daw, paumanhin, hindi ko akalain na gagawin niya ang ganoong bagay, ang kanyang dormitoryo ay nasa Block 16, Building 3, 307. Agad na pumunta si Lance upang hanapin si Cooper. Sumigaw si Sheena, Lance, magkaibigan pa rin ba tayo? Kung hindi kayo maaaring maging magkasintahan, maaari pa ba kayong maging magkaibigan? Huminga ng malalim si Lance, nangyari ito, at ito ay masyadong mapangwasak, sinamantala man niya ito o hindi, talagang natulog si Sheena sa kanya, naiinis sa kanyang mga salita, dapat niya o hindi. I don't know. Wait until I'm done looking for your ex-boyfriend. If you want to persuade me to lightly, it's not going to happen. Sinabi ni Sheena, binalaan ko siya pa ang gustong mamatay, hindi ako makikisimpatiya sa kanya. Kaya lang alam ko na ang sagot, kaya hindi na ako makikipagkaibigan. Lumingon si Sheena. At umakyat sa itaas, sobrang nanlulumo sa loob, sa huli, natutulog ng walang kabuluhan, not to mention, not even to be friends. Agad na natagpuan ni Lance ang dormitoryo ni Cooper. Pagkatok sa pinto, binuksan ito ng isang batang lalaki. Sino ang hinahanap mo? Nasaan ang Cooper? Sumigaw ang batang nagbukas ng pinto, Cooper, may naghahanap sa iyo. Isang batang lalaki ang lumabas mula sa isa sa mga silid at nagbago ang kanyang mukha nang makita niya si Lance.
Nagmamadaling umakyat si Lance at pinasabog siya. Si Cooper, isang maagang yugto ng inner gate, ay walang kaunting pagtutol. Siya ay binugbog ni Lance at ang kanyang mukha ay namamaga at nabugbog, ang kanyang binti ay nabali, ang kanyang braso ay nabali at ang kanyang mga meridian ay nabali rin. Lumapit ang dalawang kasamahan ni Cooper at hinikayat siya ng mahabang panahon bago siya pinakawalan ni Lance. Cooper, mag-ingat ka mula ngayon, kung hindi, papatayin kita kahit na lumabag ako sa mga patakaran ng paaralan. Ibinaba ni Cooper ang kanyang ulo at sinabing puno ng dugo ang bibig, wala na. Nakita ni Lance na okay lang sa kanya na aminin ang kanyang pagkakamali, kaya naman umalis siya, gusto siyang patayin ni Lance, ngunit sa huli, nakontrol niya ang kanyang galit. Matapos talunin si Cooper, gabi na rin pagkatapos ng klase. Pinuntahan ni Lance si Sally mula sa departamento ng swordsmanship. Nanlumos si Sally at tumigil sa pagsasalita. Sinabi ni Lance, alam ko ang lahat tungkol sa nangyari ngayong hapon. Ano? Alam mo na ang lahat. Sinabi sa akin ni Lance na ang lalaking nang ahas na salakayin ka ay natagpuan at binugbog, at natatakot akong mahigi siya sa loob ng maraming buwan. I'm sorry kung paulit-ulit itong nangyayari sa akin at nag-aalala ka. It's none of your business, what happened today is actually my fault. Sally, I will not hide it from you, naghihiganti sa akin ang taong nanakit sa iyo dahil sa tingin niya ay pinaglaruan ko ang babae niya. Tinitigan ni Sally si Lance ng blanco. Siyempre, iyon lang ang naisip niya, sa totoo lang hindi naman. Hindi sinabi ni Lance sa huli, mas mabuting huwag na lang dagdagan ang mga problema ni Sally, kung alam niyang nakipagtalik siya sa ibang babae sa hapon, tiyak na magkakaroon ng psychological shadow si Sally, si Lance mismo ay medyo naanino, dahil si Sheena ay hindi dalisay, kaya hindi naramdaman ni Lance na samantalahin si Sheena. Ang tinatawag na white sleep, tang walang pakialam si Lance, syempre, cool ang cool. Sa gabi, kumain ng hapunan sina Lance at Sally at naglakad-lakad ng magkasama, pagkatapos ay hindi na bumalik sa dormitoryo, ang dalawa ay nagpunta upang manatili sa isang hotel. Sa hapon, Lance kung ano, ngunit Lance pakiramdam, ang kanyang enerhiya parang hindi na mauubusan, baka ito na naman sa room center menstruation is related, if it were any other man, the body would be empty. Kinabukasan, pumunta sa kanilang mga klase sina Lance at Sally. Dumating si Lance sa klase ng healing department at nakipagkita kay Sheena ng harapan, gayunpaman, hindi na siya binati ni Sheena at hindi rin siya binati ni Lance, tila biglang nagbago ang relasyon ng lahat. Tumingin si Lance kay Sheena at bumantong hininga, ito ay mabuti, iligtas ang responsibilidad ni Lance, kung ito ang unang pagkakataon na bigyan si Lance, kung gayon si Lance ay nagkasala kung siya ay hindi mananagot, ngunit mabuti na hindi niya kailangang maging responsable ka ngayon. Pagpasok sa silid-aralan, isang sulyap ay nakita si Chloe, ngayon ay maganda ang suot niyang muli, isang sulyap ay mukhang napakaganda, habang si Sheena ay hindi, kaya naman hindi niya mahuhusgahan ang bulaklak sa looban, sa palagay ko. Nandito ka na pala. Manam. Bahagyang tumango si Lance, ang amoy ng katawan ni Chloe Woan ay puno ng halimuyak, sigurado si Lance na si Chloe Woan ay ganap na dalisay at walang kapintasan. 443. Anong nangyari sa inyo ni Sheena? Tanong ni Chloe. Anong wala, hindi. Hindi pwede, Kuya Lance ang tawag sa iyo noon ni Sheena kapag nakilala ka niya, kakapasok mo lang kapag dumaan ka, hindi ito normal. Masungit na sabi ni Chloe. Nag-o-overthink ka. Paanong masyadong mag-iisip si Chloe, bago din pinagalitan ni Chloe si Sheena sa pagiging fox, sa tuwing nagsasanay si Lance ng martial arts ay sinusunod niya, na ginagawang imposible para sa kanya na magsanay ng martial arts kasama si Lance kahit na gusto niya. Ngayon, gayunpaman, sila ay kakaiba. Gayunpaman, dahil walang sinabi si Lance, hindi na nagtanong pa si Chloe. Pagkatapos ng unang klase, umalis muli si Lance sa silid-aralan at pumunta sa parehong lugar kung saan siya nag-practice ng martial arts kahapon. Walang kamalay-malay na sumulyap si Lance sa puno kung saan niya naganap ang insidenteng iyon kay Sheena kahapon. Ha!
May nakita akong taong nakaupo doon sa ilalim ng malaking puno. Umakyat si Lance, at si Sheena iyon. Si Sheena ay nakaupo sa ilalim ng malaking puno na nakatingin, at natigilan nang makita niya si Lance. Tandaan ng website ay 1/4 Conscio 8 ay 1/4 net. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Lance Damon. Wala. Tumayo si Sheena at naglakad palayo, ang lugar kung saan siya nakaupo lang ay ang lugar kung saan nila ginawa iyon kahapon. Nakita ni Lance ang kanyang malungkot na ekspresyon at sumigaw, "Hoy, okay ka lang ba?" Wala. Hindi nakaimik si Lance, kung okay lang ano ang ginagawa mo na may malungkot na ekspresyon, gusto mo ba akong managot para sa iyo? Kung ganoon ang nararamdaman mo, may sasabihin ako, hindi ako scum, but it's really not my turn to be responsible, and it's not my turn to be responsible, it's your ex-boyfriend's turn. Kung malaki ang tiyan mo, ibang kwento na yan. Tumalikod si Sheena, Lance, masyado kang nag-iisip, hindi pa niya dapat managot sa aking dating nobyo, mayroon akong kasintahan, at ang una kong pagkakataon ay hindi para sa aking dating kasintahan, ngunit ang aking kasintahan. Fuck! Hindi napigilan ni Lance na sumambulat, kaya hindi si Cooper ang kanyang unang lalaki. Kung may fiancé sa karapatang-ari ka, bakit na in love ka sa babaeng Cooper na iyon noong high school? Tama ang ginawa mo sa fiancé sa karapatang-ari mo. Sheena daw, ang aking kasintahan ay inayos ng aking pamilya at siya ay nakipagtipan sa edad na 15. Bagamat mahal na mahal ko siya, sa kasamaang palad, hindi niya ako pinakitunguhan tulad ng inaakala kong gagawin niya, at siya ay hinampas ng ibang babae. Tapos, nakasama ko lang si Cooper bilang paghihiganti. At pagkatapos ay natulog ka na naman ni Cooper. Medyo naiinis na sabi ni Lance. Bumantong hininga si Sheena, nilalay mo ako, ngunit sa kasamaang palad, hindi ito ang iniisip mo, walang nangyari kay Cooper. 2 taon na kayong nag-uusap ng ex mo at walang nangyari. Medyo hindi makapaniwalang sabi ni Lance. Alam mo ba kung bakit galit na galit si Cooper na bumawi sa'yo? Sobra-sobra kasi ang binigay niya para sa akin, pero nalungkot siya na itinapon ko siya nang hindi man lang nakuha ang katawan ko. Si Cooper ay nasa maagang yugto ng inner sect, magiging tapat kaya siya. Pagkaraan ng 2 taon, hindi kita ginalaw. Naniniwala ang mga multo. Natigilan si Lance. Oh, kilala mo ang aking kasintahan, anong lakas mayroon siya. Siya ay hindi bababa sa isang huling yugto ng inner gate ngayon, at kahit na isang kumpletong inner gate. Ang aking kasintahang si Cooper, ay kilala rin siya, at dahil ang aking kasintahang babae ay humabol sa ibang babae. Nagalit ako. I will find a more talented one. Noon, may 2 taong humahabol sa akin sa high school ko, isang Chizuan at isang Cooper, at pinili ko ang may mas potensyal, si Cooper. Sinabi ko sa kanya na kung siya talaga mahal niya ako, dapat niyang lampasan ang aking kasintahan, at siya ay nagsumikap na malampasan ang aking kasintahan, matalo siya, at pagkatapos ay makasama ako. Gayunpaman, hindi ko kayang bitawan ang aking kasintahan sa aking puso, gusto ko siyang magbago, bumalik ang isipan niya, kaya hindi ko ginawa ang ganoong bagay kay Cooper. Cooper hindi siya tapat, mahal niya talaga ako. Pinunasan ni Lance ang malamig na pawis, nakaramdam ng kaunting kirot sa kanyang libreng oras, damdamin ng ibang tao, wala sa kanya. Sinabi ni Lance, Sheena, sa ganitong paraan, talagang sobra ka na, sinusubukan ni Cooper na lampasan ang iyong kasintahan para sa iyo, at hindi ka pa niya ginagalaw, at ikaw, nakakadating lang sa Martial Arts Academy. Pinaglaruan siya dahil sa akin, kung ako yon, magagalit din ako. Napangisi si Sheena, Lance, gusto talaga kitang habulin, at hindi talaga kita gusto. Ano? Nagsalubong ang kilay ni Lance. Noong high school, pumayag akong maging girlfriend ni Cooper, pero gusto ko lang natalunin ni Cooper ang fiancé sa karapatang-ari ko at maibalik siya. Bagamat mabilis na nag-improve si Cooper, mas lalo pang nag-improve ang fiancé sa karapatang-ari ko. Kahit hindi ka nagpakita, nakipaghiwalay na sana ako kay Cooper. Nagkataon lang na nagpakita ka, napakalakas ng talent mo at nagbigay ng pag-asa.
Ipinantas ako na dadalhin ko ang aking kasintahan, tulad mo, na humarap sa aking kasintahan at bugbugin siya ng husto upang maunawaan niya na ang pagtataksil sa akin ay magiging mas mabuting tao kaysa sa kanya. Tumawa si Lance, kaya, isa ka lang Cooper para sa akin, ang ultimate goal ay ang makipagbalikan sa iyong fiance sa karapatang-ari, hindi mo man lang ako nagustuhan, pati na si Cooper. Iisipin mong makipagbalikan sa iyong fiance sa karapatang-ari, ako natatakot ako na sa puso mo, mahal mo pa rin siya, kung hindi, matagal mo na siyang kinalimutan. Tama. Walang pag-aalinlangan na tumango si Sheena sa kanyang ulo. Medyo nanlumo si Lance at naisip na talagang gusto siya ni Sheena. Tanong ni Lance, yung fiance sa karapatang-ari mo, ganoon ba talaga siya kagaling? Sinabi ni Sheena, kung hindi siya ganoon kagaling, paano siya matatanggap bilang disipulo ng Island Protector family? Galit ako sa kanya, ngunit mahal ko siyang muli. Kung mahal mo pa rin siya, bakit ka pa nakipag-sex sa akin kahapon? 2 taon ka pang hindi nakipagtalik kay Cooper, kaya bakit ang daling nangyari sa akin? Tanong ni Lance. Kasi, nalaman ko na baka matulungan mo talaga akong makabawi sa kanya, ang galing mo pala sa martial arts, at higit sa lahat, ang galing mo pala sa pagpapagaling, at kahapon nalaman ko na ikaw pala. Napakalapit kay Professor Linhan, ang 9th grade healer, kaya bigla akong naging impulsive. Naisip ko na kung boyfriend kita, makakabawi ako sa kanya dahil sa pagdadala niya sa iyo, at nawala saglit at nakipagtalik sa iyo. Sa magulo na paraan. Ang nakakatuwa, may girlfriend ka pa nga, hinayaan kitang matulog ng walang kabuluhan, at kahit na ang mga kaibigan ay hindi magawa. Ako ay lubos na nagkakasalungatan ngayon, gusto kong mapag-isa, si Cooper ay kasama ko ng 2 taon na hindi nakipagtalik sa kanya, kung malalaman man ito ng aking mapapangasawa, natatakot ako na wala ng balikan, walang posibilidad na bumalik sa aking puso, kaya kung ano ang kahulugan ng aking paghihiganti, ako ay napakagulo, mangyaring doon. Huwag mo akong abalahin. Sabi ni Sheena. Napakamot ng ulo si Lance, anong meron dito, ang gulo. Nagtanong si Lance, bakit ka pinagtaksilan ng iyong kasintahan? Ano ang dahilan ng pagtataksil sa iyo, ngayong magkasama na kayo at napakaganda mo? Sa sandaling iyon, si Sheena ay may bakas ng puot sa kanyang mga mata. 444. Pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi ni Sheena, dahil, may isang babae na mas maganda at namumukod tangi kaysa sa akin, ang kanyang talento ay kasing husay ng aking kasintahan at ang kanyang kagandahan ay mas mahusay kaysa sa akin. Kaya, iniwan ako ng aking kasintahan at sumunod sa kanya, ngunit sa kasamaang palad, hindi pa niya ito naaabutan hanggang ngayon, at karapat-dapat siya rito. Lance, ang gusto ko lang ay makahanap ng isang henyo upang talunin ang aking kasintahan, makipagbalikan sa kanya, at pagkatapos ay ipaalam sa kanya na gagawin ko. Humanap ka ng mas better na wala siya, umaasang babalik siya sa katinoan pagkatapos niyang mapagtanto ang realidad, naiintindihan mo na ba? Dahil hindi talaga kita gusto noong una. Pabayaan mo ako. Pagkatapos sabihin iyon, lumayo si Sheena. Walang imek si Lance. Sa sandaling ito, sa hindi kalayuan, isang pares ng mga mata ang nakamasid. Nakita na siya ni Lance. Labas. Lumabas si Chloe mula sa mga palumpong. Alam na ni Chloe ang nangyari sa pagitan ni Lance at Sheena, talagang hindi niya inaasahan na nagkaroon na sila ng relasyon, at nagkaroon ng matinding pagkawala sa loob ni Chloe nang malaman niya ito. Narinig mo lahat ng usapan ko sa kanya, tama? Manam. Tumango si Chloe. Kung gayon, alam mo na ang sagot sa tanong mo sa akin kaninang umaga kung bakit kakaiba kay Sheena, ngayon alam mo na rin ang sagot. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Wala ka bang gustong sabihin? Hindi. Mukhang naliligaw si Chloe. Tumingin si Lance kay Chloe at sinabing, itinago ito ni Sheena ng napakalalim, akala ko ay gusto niya talaga ako para makipagtalik sa akin, pero hindi ko akalaing gusto niya lang akong gamitin para makipagbalikan sa kanya. Fiance sa karapatang-ari. So, faceless? Nagtapat ka rin sa akin noon, ganyan ka rin ba, hindi mo talaga ako gusto, may pakay ka rin ba sa likod nito?
Si Chloe Huan ay abala sa pagtingin kay Lance at umiling, hindi ako. So, gusto mo talaga ako? Oo, totoong gusto kita? Pero hindi ako magkakaroon ng anumang relasyon sa iyo, mayroon akong kasintahan kung tutuusin, hindi ako magkakamali sa kanya hanggat hindi ko nalulusaw ang kasal ko sa kanya, ito ang aking pinakapangunahing moralidad. Chloe, matigas na sabi ni Chloe. Oh, sa totoo lang, mas naramdaman kung pinahahalagahan kita sa pagkakaroon mo ng pinakapangunahing moral. Sige, babalik muna ako. Tila ayaw magsalita ni Chloe Huan kay Lance, at palaging medyo bukol ang puso niya kapag nalaman niyang may relasyon sina Lance at Sheena. Hindi umimik si Lance at pinanood si Chloe Huan na paalis. Swoosh! Si Lance ay nag-ensayo ng kanyang espada ng mas matagal, pakiramdam ng sobrang pile ay hindi na siya nag-abalang mag-ensayo. Si Lance, na lumipad sa himpapawid, ay nakita si Sheena na nakaupong mag-isa sa tabi ng isang kalapit na lawa. Nag-alinlangan si Lance, lumipad muli, lumapag sa lawa, binunot ang kanyang espada at sinabing, huwag mo nang isipin iyon, halika at lumaban, baka gumaan ang pakiramdam mo. Si Lance mismo ay hindi alam kung bakit siya pumunta para aliwin siya, hindi talaga gusto ni Sheena si Lance, at dapat siyang kaputin. You don't hate me. I cheated you and tried to use you. Lance, I never liked you at all. So it doesn't count as cheating my feelings, only Cooper, I'm afraid will hate you. He is the one who really likes you and has done so much for you. At kumpara sa kanya, natulog din ako sayo, ano ba ang galit ko sayo? Tumalon si Sheena at lumipad din sa lawa. Yan. Magkaibigan pa rin ba tayo? Kung ayaw mo, syempre. Pero ako ang naging dahilan ng pagtataksil mo sa girlfriend mo. Ito ay isang pisikal na pagkakanulo lamang, ang aking espiritu ay hindi nagtaksil sa akin. Salamat, at mas gamaan ang pakiramdam ko dahil naging kaibigan pa rin kita. Bakit ka magdalamhati sa isang taong nagtanggal sa iyo, kalimutan mo ang iyong kasintahan? Magaling talaga siya, hindi ko makakalimutan, gusto ko pa rin siyang bumalik sa akin. Kahit hindi siya dumating, siya at ako ay itinadhana na magpakasal sa hinaharap, pagkatapos ng lahat, maaaring hindi namin magawa. Upang labanan ang kasal ng pamilya. Ngumiti si Lance, hindi naman talaga mahusay. Siya ay naging isang disipulo ng Guardian Island family, hindi ba siya sapat na mahusay? Cut! Natigilan si Lance. Sinabi ni Sheena, kung ikukumpara mo ang iyong dalawang pagkakakilanlan kasama niya, hindi ka mas masama kaysa sa kanya. Dalawang pagkakakilanlan ang pinagsama. Hehe. Hindi na nag-abalang magsalita si Lance, umungol lang siya ng masama sa kanyang puso, kung magkakaroon siya ng pagkakataon sa ibang araw, gusto niyang makita kung ang Fayan sa karapatang ari niyang iyon, ay talagang ganoon kagaling. Sige, magaling ka talaga, pero sa kasamaang palad, wala na sa akin ang buhay na iyon, hindi na ako virgin, kahit na mahal kita, hindi na ako karapat-dapat para sa iyo, at kontento na ako. Maging kaibigan pa rin kita. Kailan mo ginawa yon sa kanya? Freshman year of high school. Napakabata. Magiging bata ba sa high school, 16 noon, ang mga babae ay hindi bata sa 16. Are you guys originally close? We were engaged at 15 and had a good relationship with each other's families, but unfortunately, may nakilala siyang babae na mas maganda at talented kaysa sa akin at agad akong pinagtaksilan at tumakbo para habulin siya. Curious na tanong ni Lance, gaano ka nakatagal niloko niya? Tinitigan ni Sheena si Lance at namula, maniniwala ka ba sa akin kung sasabihin ko, isang beses lang? Huwag kang maniwala, lahat ng babae ay ganito, tanungin mo kung ilang beses na siya, lahat sila ay isa, at ilang beses lang, pero ang totoo, ha? Hindi ka man lang naniniwala sa mga sinasabi ng mga tao, kaya bakit magtanong, para kayong mga lalaking may virginity complex, you better be good enough to block out this information yourself, huwag magtanong sa mga babae tungkol dito, o kayo ang depressed. Modernong lipunan, alam mo.
Nagbuntong hininga si Lance sa nakaraang buhay ni Lance, kung saan magiging bukas, bago magpakasal, hindi maraming babae ang hindi magiging dalisay. Tingnan mo ngayon, ang ganap na kabaligtaran, hindi marami ang dalisay. Bumantong hininga si Sheena. Lance, ipinapayo ko sa iyo na kumuha ka pa ng ilang dalisay na babae habang bata ka pa. Mawawala ito kapag tumanda ka na. May mga batang babae na nagiging babae sa bawat sandali. Mayroon kang ganitong komplikado, so why don't you take advantage of the girls you know around you now? Bata pa sila, at magmadaling lumabas. Sabi ni Lance, huwag kang magsalita ng kalokohan, wala akong ganoong kakomplikado, basta't mahal natin ang isa't isa, sapat na, ano ang pakialam mo dyan? Kumurap si Sheena at nagtanong, so, may chance pa rin ako, haha. Sinabi ni Lance, kung talagang gusto kita, hindi imposible, wala akong pakialam doon. She, it's a lie right off the bat. Just kidding with you. We don't have a chance. Family marriage kami ng fiancé, karapatang ari ko, ipagtaksilan man niya ako o hindi, o mahal ko siya o hindi, isang pamilya. Kasal, sooner or later, ikakasal na tayo. Phew! Sige, wala nang kalokohan, tingnan mo ang espada. 445. Sina Lance at Sheena ay naglaban ng daan-daang round sa lawa, ngunit syempre, pinabayaan siya ni Lance. Napakabilis ni Lance kaya hinailan niya ang kamay nito, hinawakan ang kanyang baywang, at lumipad sa baybayin pagkatapos tumapak sa ibabaw ng lawa. Nang nasa baybayin, binitawan ni Sheena ang kamay ni Lance. Han, ngayong bigla kang naging seryoso, hindi mo na ako hahayaang hawakan ka. Tumawa si Lance. Mas maganda kung hindi tayo magkalapit ngayon, may dahilan noon, pero ngayon wala na ang dahilan na iyon. Pero kami, kahapon kami niyan, pero ngayon bawal kami hawakan. Maaari ba nating kalimutan ang tungkol dito? Namula si Sheena at sinabi, ngunit ang kanyang sariling alaala sa mga pangyayari kahapon ay tila isang panaginip. Tanong ni Lance, talagang hindi ka nagsinungaling sa akin ngayon lang? Ano? Ang iyong freshman year sa high school, talagang kasama ang iyong kasintahan, isang beses lang. Napansin ni Lance ang kanyang sarili na medyo bitch, Nima, wala siyang kinalaman, kung alam ni Sally, walang sinasabi kung ano ang mangyayari sa domestic violence. Hindi ka naniniwala at nagtatanong pa, nakakatuwa ba? Pero, ang hirap paniwalaan ah. Don't say that, I'm too stupid to make there's no going back now. Oh shit, hindi ka magseryoso, no kidding me. Si Lance ay mukhang hindi nagbibiro si Sheena. Babalik muna ako, bye. Halatang ayaw na ni Sheena na pag-usapan ito kay Lance, dahil pinagsisihan na niya ang taong iyon, kaya ang pag-uusap tungkol dito ay katumbas ng isang malungkot na bagay para sa kanya. Bumantong hininga si Lance, gusto rin niyang pag-usapan muli ang aspetong iyon ng paksa kay Sheena, nakakapanabot na pag-usapan ito, ngunit hindi ko akalaing ayaw niyang pag-usapan iyon. Hindi na rin bumalik si Lance sa silid-aralan, at nag-practice muli ng kanyang espada sa lugar na kanyang napuntahan. Pagkatapos mag-practice ng isang oras, huminto si Lance upang magpahinga at umupo sa ilalim ng puno kung saan sila ni Sheena. Ginawa na yan kahapon. Ang isipan ni Lance ay lubos na nagpapaalala sa nangyari kahapon sa ilalim ng malaking punong ito. Sa sandaling iyon, ang tingin ni Lance ay tumingin sa lupa at nakita ang ilang mga dahon sa lupa, at may mga mantsa ng dugo sa mga dahon. May dugo sa dahon, natuyo na. Pinuli ito ni Lance at hinimas-himas, kinakamot ang kanyang mga kuko, dapat ay mula kahapon ang damaloy sa daong ito. Tila may naisip si Lance. Ang lugar na ito ay hindi karaniwang dinadalaw ng sinuman, lalo pa ang pagtulon ng dugo, kaya nga, kahapon nang gawin nila ni Sheena iyon, ibinuhos ito ni Sheena. So, hindi nagsinungaling si Sheena, nung freshman siya nung high school, one time lang talaga siya nakasama ng fiancé sa karapatang ari niya. Kahapon, dapat pangalawang beses na niya, so after 2 years, the what healed again? Or, wala man lang siyang break sa unang taon niya sa high school, kaya pangalawang beses pa lang kahapon na siya ay tuluyang nabalian at duguan. Lihim na nag-isip si Lance sa loob.
magsalita, kahit na si Sheena ay hindi birhen, kung gayon siya ay hindi bababa sa kalahating birhen. Gayunpaman, wala itong kinalaman kay Lance, ngumiti lang si Lance ng mapait, ito man ay itinuturing na kalahati o hindi, ang mga tao ay kailangang pakasalan ang kanilang kasintahan sa lalong madaling panahon o huli. Bumalik si Lance sa klase ng healing department nang malapit nang matapos ang klase sa tanghali. Hindi nagtagal pagkatapos bumalik sa klase ng healing department, isang estudyante ang pumasok sa klase. Lance, lumabas ka muna, may naghahanap sa'yo. Sino ang naghahanap sa akin? Tanong ni Lance Damon. Isang estudyante mula sa Department of Ecstasy ang pumunta sa iyo. Department of Ecstasy, sino, anong gusto nila sa akin? Hindi ko alam. Dumating si Lance sa gilid ng first grade school building at nakakita nga ng isang babae, ang likod ng babae ay nakaharap na ngayon kay Lance, gayunpaman, naramdaman ni Lance na medyo pamilyar ang likod niya. Sino ang naghahanap sa akin? Lumapit si Lance Damon at sinabi. Lumingon ang babae. Nagulat si Lance. Ikaw pala, Leslie. Lance, matagal nang hindi nagkikita. Binato ni Shanghai-ro ang isang mapang-akit na tingin kay Lance, siya ay malandi at mapang-akit pa rin gaya noong high school, ang kanyang alindog ay isang bagay na natutunan na ni Lance, at ngayon, ang kanyang alindog ay higit mas malakas kaysa sa high school. Nasilaw si Lance saglit. Oh my God, ang kaakit-akit na pamamaraan ni Leslie ay nag-improve ng husto. Agad na kinalma ni Lance ang kanyang isip, sa high school, ang alindog ni Leslie ay hindi makaharap kay Lance. Ngunit ngayon, noong sila ay unang nagkita sa ang Martial Arts Academy, si Lance ay agad na dehado. Pat! Agad na sinampal ni Lance ang mga acupuncture points sa kanyang katawan, ngunit hindi ito epektibo. Ngunit sa sandaling iyon, itinaas ni Leslie ang kanyang alindog kay Lance. Sinabi ni Leslie, Lance, sa pagkakataong ito, natutunan mo na ang aking kaakit-akit na pamamaraan. Sinabi ni Lance, Leslie, ano ang ibig mong dalawa? Lance, huwag kang pumunta dito ngayon partikular para hanapin ka, para lang makita kung ganoon ka talaga kalakas, parang na-overestimated kita, halatang nalilito ka sa kaakit-akit kong teknik kanina, at ako, hindi. Ibigay mo ang buong lakas ko. Sabi ni Leslie. Kinailangang aminin ni Lance na ngayon lang siya kinukulam, at hindi inaasahan na ang kanyang kaakit-akit na pamamaraan ay bumuti ng husto. Hahaha. Tuwang-tuwa si Shanghai-ro, napakaraming beses na siyang nagdusa sa kamay ni Lance noong high school, ang layunin niya ay magtagumpay minsan laban kay Lance. Ngayon, sa wakas ay nagtagumpay siya ng isang beses at nakulam si Lance, kaya siya ay labis na nasasabik, mas nasasabik pa kaysa sa kaakit-akit na grado ng sining na napabuti ng isang antas. Huminto si Lance, Leslie, hinahanap mo ako ngayon para lang subukan ako, tama? Oo, sino ang nagpabiye sa iyo na pahirapan ako ng maraming beses sa high school? Ngumuso si Shanghai-ro, ngayon lang niya naabot ang 5 Possessed Spirit Master, hindi na siya makapaghintay na dumating at subukan ito kay Lance, at sigurado na. Sabi ni Lance, Leslie, kalaban mo ako, parang nangangati na naman ang balat mo, nakalimutan mo na ba ang oras sa London City na binasag ko ang buong damit mo? Paano makakalimutan ni Leslie, ang pangyayaring iyon ay kanyang kahihiyan, ang kanyang dalisay at marangal na katawan ay nakita ni Lance. Ang kasuklam-suklam na bagay, mayroon ka pa ring lakas ng loob na sabihin ito, Lance, ang pangunahing layunin ng pagpunta ko rito ngayon ay upang ihanda ka para sa New Life Competition, tingnan natin, sana ay makapunta ka sa dulo. NPK with me head on, don't let me down. See you later. Pagkatapos sabihin iyon, tuwang-tuwa na naglakad si Leslie. Oo, si Lance, na dati ay napakagaling, ay talagang kinulam ko, mukhang malaki na talaga ang na-improve ko, karapat-dapat akong maging 5 grade mesmerizer ngayon, kasama ang aking kaakit-akit na pamamaraan, si Lance. New student competition, hihintayin kita, gusto kitang talunin ng buo. Tumingin si Lance sa papaalis na si Leslie, halatang tuwang-tuwa siya sa sandaling ito, na dumanas ng napakaraming pagkatalo, sa wakas ay nanalo siya ng isang beses sa Lance.
Bulong ni Lance sa kanyang sarili, mukhang nabawasan ng husto ng gitnang regla ng silid ang aking panlaban sa mga babae bago ako natarante sa kanya. Gayunpaman, si Leslie ay talagang likas na matalino, ang kanyang kaakit-akit na mga kasanayan ay talagang napakalakas sa punto, ito mukhang kailangan kong palakasin ang aking mental at espiritual na pagsasanay. 446. Para sa susunod na linggo, ginugol ni Lance ang kanyang oras sa pag-aaral ng Room Center Sutra, muli sa paggawa ng mga pagwawasto, isang bagay na may mga kalamangan at kahinaan nito. Pagkatapos ng isang linggong pagpapabuti, sa wakas, ang Room Center Sutra ay mas naging perpekto, at ang antas ng pag-iisip ni Lance ay karaniwang bumalik sa dati nitong estado. At sa Martial Academy, dumating na rin ang petsa ng New Student Competition, kinabukasan. Lahat ng mga mag-aaral sa unang taon, opisyal na magsisimula ang New Student Competition kinabukasan, mangyaring lahat ng mga bagong mag-aaral, pumunta sa Martial Arts Academy's War God Martial Field sa alas 8 ng umaga kinabukasan para makilahok sa bagong mag-aaral. Kompetisyon. Sa sandaling ito, si Lance ay nakaupo sa kanyang klase, at ang anunsyo na iyon ay ginawa lamang ng guro ng klase na si Lance. Narinig ba ito ng lahat? Kinabukasan, hindi lang tayo sa healing department, kundi lahat ng mga estudyante sa unang taon ay pupunta sa battlefield. Sabi ni Teacher Lance. Teacher Zudangji, nasaan ang War God Martial Field? Tanong ni Chloe. Ang War God Martial Arena ay nasa kanluran ng Martial Academy, at bawat taon, ang freshman competition ng Martial Academy pati na rin ang iba't ibang tournament ay ginaganap sa War God Martial Arena. Kaming mga estudyante mula sa Healing Department ay hindi man lang makipagkompetensya sa ibang mga departamento sa larangan ng martial arts, kaya bakit kami dapat sumali? Tanong ng isang estudyante. Kailangang lumahok ang lahat ng bagong estudyante. Sabi ni Teacher Zudangji. Oh. Sige, hayaan na muna natin ngayon, magkakaroon tayo ng kompetisyon para sa mga bagong estudyante sa Healing Department, at iisa lang ang klase natin, kaya matatawag din itong kompetisyon ng klase. Walang imak ang lahat. Sinabi ni Teacher Lance, lahat ay magsaya, ihambing ang teorya sa umaga at pagsasanay sa hapon, maupo, mamimigay ako ng mga papel. Ibinigay ni Lance ang mga papel at agad na sinimulan ng lahat ang paggawa ng mga tanong. Sinabi ni Teacher Lance, sana ay seryosohin ninyong lahat, itong Healing Freshman Competition ay ulat ang mga resulta sa ospital. Tiningnan ni Lance ang test paper, ito ay walang kapantay na simple, si Lance ay gumugol ng kalahating oras at sinagot ito ng buo. Ibinigay ni Lance ang test paper. Teacher Zu, tapos na ako sa theory competition. Well, pwede ka na munang umalis, tandaan mong pumunta ka ng maaga mamayang hapon para sa practice competition. Mabuti. Si Zudangji ay lumabas ng silid-aralan at nag-practice ng martial arts sa dati niyang lugar, kinabukasan ay ang buong freshman competition ng buong paaralan, ngayon ay isang kompetisyon lamang sa loob ng departamento, paghahambing ng healing arts. Si Lance ay gumugol ng kalahating oras sa pagmamarka sa mga test paper ni Lance. Lance, full marks na naman. Sabi ni Zudangji. Wow! Bulalas ng mga mag-aaral na kumukuha ng pagsusulit, sila ay nabigla at hindi alam kung paano sasagutin ang mga tanong, habang si Lance ay nakakuha ng perpektong marka. Sa hapon, dumating si Lance sa oras para sa paligsahan sa pagsasanay. Sabay-sabay na pumunta ang buong klase sa isa sa mga study room. Sinabi ni Teacher Lance, mga mag-aaral, sa silid ng pagsasaliksik na ito, mayroong daan-daang tuyong props ng bangkay, at ang bawat tuyong props ng bangkay ay kumakatawan sa isang antas ng pinsala, mula sa antas ng 1 hanggang sa antas ng 120. Kabilang sa mga ito, ang antas 10 ay kumakatawan sa antas ng una. Grade Healer. Ang level 20 ay ang level ng isang second grade healer, ang level 30 ay ang level ng isang third grade na healer, at ang level 120 ang level ng isang 12th grade healer. You guys try it yourself now, and how maraming antas na maaari mong pagalingin ang magsasad kung gaano karaming mga grado ang mayroon ka. Isa-isa, magsimula sa panig na ito.
Sumunod, isa-isa silang umakyat para sa pagtatasa. Hindi man lang gumaling ang unang 10 estudyante sa level 1. Sa puntong ito, umakyat si Kang. Pagkalipas ng 5 minuto, bumaba si Kang Guoming. Sinabi ni Lance, Kang Guoming. Ang tuyong bangkay na matagumpay na nakapagpagaling ng mga sugat sa antas 3 ay ang pinakamakapangyarihan pa. Pagkalipas ng 1 oras, turn na ni Chloe, at ang sumunod kay Chloe ay si Zhu Dangji. Nang matapos ang Chloe, sinabi ni Zhu Dang, Chloe Won, matagumpay na nagpapagaling ng tuyong bangkay na may level 6 na sugat, na kasalukuyang sinisira ang record ni Kang Guoming. Papa! Nagpalakpakan ang lahat at inggit na tumingin kay Chloe, nang maraming tao ang hindi man lang nakapag-heal sa level 1, nakaka-heal na siya sa level 6, basta umabot siya sa level 10, ito ang lakas ng first grade healer, ang kaibahan Sinabi ni Lance nang may pag-asa, susunod ay si Lance. Napatingin ang lahat kay Lance nang may pag-asa, hindi alam ni Lance kung babaliin niya ang level 6 record ni Chloe. Umakyat si Lance, sa sandaling nasa dilema si Lance, nag-aalangan siya, ilang level ang dapat gawin. Si Lance ay random na pumili ng isang level 10 na tuyong bangkay. Makalipas ang 1 minuto, umupo ang level 10 na tuyong bangkay. Nagulat na sinabi ni Lance, si Lance, matagumpay na nakapagpagaling ng isang level 10 na tuyong bangkay, naabot ni Lance ang antas ng healer sa unang baitang, sinira ang record ni Chloe. Gosh! Newborn competition lang ito, at naabot niya ang level ng isang first grade healer, napakalakas niyan. Wow! Papa! Hindi makapaniwalang pumalakpak ang lahat at kasabay nito, napuno sila ng pagsamba kay Lance. Tumawa si Lance at umalis. Pagsapit ng gabi, natapos na ng lahat ng mga mag-aaral ang kanilang mga pagtatasa. Sinabi ni Lance, mga kapwa mag-aaral, matagumpay na natapos ang edisyon ngayong taon ng ating Healing Department Freshman Competition. Ang nanalo sa unang pwesto sa Healing Department Freshman Competition ay si Lance. Si Lance ay may perpektong marka sa teorya at grade 10 sa praktikal na pagtatasa. Path. Ang nanalo sa ikalawang pwesto sa Healing Freshman Competition ay si Chloe. Si Chloe Won ay umiskor ng 78 puntos sa pagsusulit sa teorya at 6 na antas sa praktikal na pagtatasa, na naging pangalawang lugar. Ang nanalo sa ikatlong pwesto ay si Kang Guoming, na may 75 puntos sa pagsusulit sa teorya at antas 3 sa praktikal na pagtatasa. Ang nanalo sa ika-4 na pwesto ay si Sheena, na may 66 na puntos sa pagsusulit sa teorya, at antas 3 sa praktikal na pagtatasa. Path. Kaya lang, natapos ang Healing Freshman Competition sa maikling salita. Tumingin si Lance kay Sheena, hindi niya inaasahan na mananalo siya sa ika-4 na pwesto, medyo may talento siya sa Healing Arts. Lahat, umalis na tayo sa paaralan, kinabukasan ng alas 8 ng umaga, mangyaring punta sa War God Marshall Field sa oras, Lance ng ating Healing Department, siya ang may pag-asa na makapasok sa top 100, ay cheer siya ng lahat. Oo. Ang mga mata ng lahat ay tumingin kay Lance, hindi makasamba, nanalo lang sa unang pwesto sa Healing Department Freshman Competition, at kinabukasan ay lalahok din sa tournament, talagang karapat-dapat sa isang double subject genius, hindi ko lang alam kung talagang kayang makapasok si Lance sa top 100, kung hindi man ay talagang bullseye iyon. Habang naglalakad ang lahat palabas ng research room, sinabi ni Chloe kay Lance, talagang naabot mo na ang level ng first grade healer, mukhang hindi talaga kita maabutin kahit anong pilit ko. Oh, bakit gusto mong ikumpara sa akin? Ihahambing ko sa iyo. Pinagalitan ni Chloe si Lance sa isang sulyap. Ngayon, nang makitang gumagaling si Lance ng napakalakas, lalo pang humanga si Chloe, kaya't inalis niya ang lahat ng mga bagay na sina Lance at Wen nakipag-seksiki ang 1 linggo na ang nakalipas. Orihinal na si Chloe ay nagkaroon ng goosebumps sa loob tungkol sa pagtatalik ni Lance at Sheena, ngunit ngayon, sa halip na iyon, lalo siyang humanga. Sa sandaling ito, hindi na siya makapaghintay na yakapin muli si Lance. Gayunpaman, kontrolado pa rin ito ni Chloe. Nakita ni Lance ang pagmamahal sa mga mata ni Chloe Won at bahagyang bumantong hininga. 447.
Tanong ni Don, ano ang nangyayari sa gabi? Bakit hindi ako sumama sa iyo ngayong gabi? Namula si Chloe, samahan mo akong maglakad, yayakapin mo ba ulit ako? Hehe, syempre gagawin ko. Nakikita ko ang iyong mga mata sa sandaling ito na parang kakainin nila ako, kaya bibigyan kita ng kaunting ginhawa at makikipag-date sa iyo ngayong gabi. Sabi ni Lance na kalahating pabiro. Ngunit umiling si Chloe, hindi ngayong gabi, darating ang pamilya ko. Anong ginagawa ng pamilya mo dito? The day after tomorrow ay new student competition my family bukod sa akin, may dalawa pang tao na pumasok din sa Martial Arts Academy para sumali sa new student competition, syempre dumating yung mga kapamilya ko para panoorin silang sumali sa bagong kompetisyon ng mag-aaral. Oh, isang freshman competition, at may mga dumarating sa pamilya ko Siguradong may mga tao mula sa ordinaryong pamilya na pumupunta sa Martial Arts Academy para manood, umaasang maipapakita ng mga anak ng sarili nilang pamilya ang kanilang kinang sa newborn competition. Oh! Ano ka ba, may dumating ba sa pamilya mo para manood ng laban mo sa newborn competition? Napakalakas mo, dapat nasa level ka ng matatanda. Sabi ni Eternal Sunless. Ngumiti si Lance, wala akong pamilya. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Ang galing mo, hindi ka galing sa malaking pamilya Hindi, sino ang nagsabi na ang makapangyarihang iyon ay dapat nanggaling sa isang malaking pamilya? Sige, hindi ko sasabihin sa'yo, hinihintay na ako ng mga kapamilya ko sa bahay ni Chen Gujian. Mabuti. Pagkatapos ng ilang hakbang, huminto si Chloe Wan at tumalikod na namumula at nagtanong, hindi ka ba talaga nagbibiro sa akin ngayon lang? Ano? Samahan mo ako sa isang date night. Nagbibiro lang. Chloe ay angry, ito ay talagang walang kabuluhan, binubuli ang aking damdamin. Si Chloe ay tumalikod, si Lance ay tumingin sa kanyang likuran, pakiramdam na habang tumatagal, mas matagal ang pakikipag-ugnay, mas maraming damdamin ang lalabas, talagang walang magawa, sinabi lang ang petsa ng gabi, sa katunayan, si Lance mismo ay hindi alam kung ito ay isang biro. Agad na pumunta si Lance upang hanapin si Sally. Sa daan para hanapin si Sally, nakita ni Lance ang maraming tagalabas, tila dumating na ang new student competition, at maraming pamilya ang dumarating. Lance. Pagdating sa departamento ng swordplay, nagkataon na nasagasaan niya si Elsa, na sumigaw kay Lance. May dalawang lalaking nakatayo sa tabi ni Elsa, mga 30 taong gulang. Elsa. Lance, narito para sunduin muli ang girlfriend mo. Ay, oo. Ipinakilala ni Elsa, ito ang dalawang pinsan ng aking pamilya. Pupuntahan kita sa freshman competition. Oo, pero outer gate stage lang ako, paano ako magiging kasing galing mo, inner gate stage freshman? Lance, gusto mo bang sabay kayong maghapunan ngayong gabi? Hindi, pwede ka namang kumain kasama ng mga pinsan mo. Ayos lang. Si Elsa ay magalang lang. Patuloy na hinanap ni Lance si Sally. Ang dalawang pinsan ni Elsa ay nagtanong, saang pamilya nagmula ang taong iyon? Isang inner class na freshman, henyo. Ang kanyang pangalan ay Lance, siya ay isang outcast na anak ng pamilyang Damon. Nabs. Hindi naman, kahit ang isang napakahusay na talento ay iniwan ang kanyang anak, ang pamilyang Damon ay tanga. Oo nga, hindi maganda, isama na lang natin siya sa pamilya. Elsa, hindi ka pa ba kasal? Tama lang pakasalan mo na siya. Pabirong sabi ng isa sa mga pinsan. Tumitig si Elsa, huwag kang magsalita ng walang kaparirikon, kaibigan ko siya. Hindi gusto ni Elsa ang biro na ito, gusto niya ang isang taong total loser, bukod pa, ang girlfriend ni Lance ay si Sally, ang biro. Ay hindi nakakatawa sa lahat. Dumating si Lance sa klase ni Sally, at si Sally ay nagkataong wala rin sa paaralan. Lance. Tumakbo palabas si Sally at niyakap ang mga braso ni Lance. Let's go? Anong gusto mong kainin ngayong gabi? The day after tomorrow is the freshman competition, have a good relaxation tonight.
Pagkatapos sabihin iyon, itinutok ni Lance ang dibdib ni Sally, tila naintindihan ni Sally kung ano ang gusto ni Lance. Gawin sa gabi, pinched Lance, mahina-hummed isang masamang tao, hindi tumutol, defaulted sa isang masayang gabi. Pagdating ko sa Genius Restaurant, marami akong nadatnan na tagalabas na kumakain, tila ang newborn competition talaga ay isang kompetisyon kung saan maraming pamilya o kapangyarihan ang darating para makita kung ang mga anak ng kanilang pamilya ay maaaring manalo ng kaluwalhatian para sa kanilang mga pamilya. Sa kasamaang palad, si Lance ay tulad ng Sally, pareho silang walang pamilya at walang pumunta sa kanila. Lumipad sina Lance at Sally sa ikawalong palapag ng Genius Restaurant, at bigla-bigla, nakita ni Lance ang ilang pamilyar na mukha sa kanlurang bintana ng ikawalong palapag. Ito ay sina Tristan, Zilan, at ilang hindi pamilyar. Mga mukha. Ang mga hindi pamilyar na mukha ay ang mga matatanda mula sa pamilyang Damon na dumating upang panoorin si Zilan na lumahok sa freshman competition. Sinabi ni Sally, pumunta tayo sa ibang palapag. Hindi na kailangan. Diretsyong umupo si Lance sa isang mesa, nandoon ang pamilyang Damon, wala sa kanya iyon. Sa kabilang banda, sinabi ng isang elder ng pamilyang Damon, Zilan, kusa kaming pumunta sa Marshall Island, dapat mong ipaglaban ang iyong pamilya, new student competition, kunin ang pinakamataas na 200 pabalik. Mas mabuti pa. Kung makakakuha ka ng top 30 tulad ng ginawa ni Tristan sa simula. Sinabi ni Zilan, ikapitong uncle, 19th uncle, paano ko maihahambing kay Tristan? Si Tristan ay pumasok sa Martial Arts Academy noon, ngunit siya ay isang late stage na lakas ng inner gate. Ang aking ultimate goal ay makuha ang nangungunang 200 sa new kompetisyon ng mga mag-aaral. Hindi masama ang 200, at hindi ito isang bagay na makukuha ng mga ordinaryong tao. Siya nga pala, pagdating natin dito, nakatanggap lang ang pamilya ng sulat mula sa iyo, kung saan sinabi mo na nakita mo ang basura ng ating pamilyang Damon na si Lance mula sa isang ilang taon na ang nakalipas. Totoo ba ito? Dumating kami sa Marshall Island para panoorin ang kompetisyon ng freshman ni Zilan at i-verify ang pagiging totoo ng bagay na ito. Sabi ng isa sa mga elder ng pamilyang Damon. Sa sandaling iyon, lumingon si Tristan at nakita sina Lance at Sally na nakaupo upang kumain sa isa pang sulok ng restaurant. Hanem. Nagsalubong ang mga kilay ni Tristan habang sinasabi niya lang si Lance, at pagkatapos ay nakita niya siya. Si Zilan, gayunpaman, ay hindi pa siya nakikita at sinabi sa pamilyang lumapit sa dalawang matanda, ang Lance na iyon, na talagang nakakalimutan ang kanyang mga ninuno, ay talagang tinawag ang pamilyang Damon na isang basurang pamilya. Ano? Ang dalawang elder ng pamilyang Damon ay lumapit sa dalawang elder na nabigla, pinagalitan ng pamilyang Damon trash family na pinagalitan din ng mga ganoong salita. Pagkatapos ng hapunan, ihatid mo kami para makipagkita sa kanya, kung hindi ko nakita ng sarili kong mga mata, hindi ako naniniwala kahit kaunti. Sa oras na ito, sinabi ni Tristan, ikapitong uncle, 19th uncle, hindi na kailangang tapusin ang pagkain, makikita mo na siya ngayon, kumakain siya doon. Nang lumingon ng ilang tao, nakita talaga nila si Lance at isang magandang babae na kumakain at nagkukwentuhan na parang walang nangyari. Oh shit, siya talaga. Napabuntong hininga si Zilan nang makitang kumakain si Lance kasama ang isang magandang babae mula sa bulaklak sa looban, nagseselos siya, bakit wala siyang ganoong kagandang kasintahan. Parehong kumain sina Lance at Sally, ganap na hindi pinapansin ang mga miyembro ng pamilyang Damon na iyon, gayunpaman, sa puso ni Lance, walang kahit katiting na relasyon sa pamilyang Damon, sa katunayan ang kanyang kaluluwa ay walang kahit katiting na relasyon. Sa sandaling iyon, lumapit ang dalawang elder ng pamilyang Damon. 448. Lance Damon, ikaw ba talaga yan? Medyo hindi makapaniwala ang dalawang elder ng pamilyang Damon. Tumangala si Lance sa dalawang elder ng pamilyang Damon, na parehong nasa Hautian realm, noong huling bahagi ng Hautian period. Nagsama-sama rin sina Tristan at Zilan at tumabi sa dalawang elder ng pamilyang Damon. Nang makitang hindi pinapansin ni Lance, umungal si Zilan, Lance, isa kang basura, hindi ka man lang nagbigay galang kapag nakita mo ang mga elder ng pamilya.
Ngumuso si Lance, sino ka? Nasaan ang mga elder ng pamilya? Bakit hindi ko sila nakita? Sally, nakita mo ba sila? Umiling si Sally at sinabing, hindi. Nang makita ni Tristan na talagang walang galang si Lance kahit sa patriarch ng Tang, nagalit siya at sinabing, Lance, huwag kang masyadong mayabang, kung hindi, magiging bastos talaga ako. Ngumisi si Lance, gaano ka walang galang? Gusto mo akong sampelan? Halika, natatakot ako sa iyo. Ikaw. Sa oras na ito, tumawa ang isang elder ng pamilyang Damon, Tristan, Zilan, hindi na kailangang magalit, normal lang na hindi tayo kilalanin ni Lance, tutal, pinatalsik siya ng ating pamilyang Damon sa pamilya, siya. Hindi na kailangang bumisita sa amin. Sinabi ng isa pang elder kay Lance, Lance, nakikilala mo pa ba ako? Hindi ko alam. Sabi ni Lance nang hindi man lang tumitingin dito. Nako, ako si Jerome Damon, ang ikalabinsyam na elder ng pamilyang Damon. Lance, hindi ko inaasahan na sobra mong sorpresahin kami, mula sa isang basurang walang talent sa pagsasanay sa martial arts, naging bagong estudyante ka nang sa loob ng klase ngayon, natatakot ako na ang lakas mo ay hindi bababa sa kay Zilan. Ngumisi si Lance, pwede bang huwag kang magbiro, ito ay hindi bababa kay Zilan. Hindi ba sinabi sa iyo nitong si Zilan idiot na natalo ko na siya hanggang sa mamatay dahil dito? Sumigaw si Zilan sa galit, Lance, sino ang tinatawag mong aso? Alam mo. Natigilan si Lance at humigop ng kanyang sopas, kumikilos na parang napakamapanghaman, na ikinagalit ni Zilan, ngunit talagang hindi niya kayang talunin si Lance. Ang isa sa mga elder ng pamilyang Damon ay abala sa pagtingin kay Tristan at nagtanong, si Zilan ba ay talagang walang laban? Tumango si Tristan, nang matagpuan namin si Lance noon, talagang kinalaban siya ni Zilan. Ah! Nagulat ang dalawang elder ng pamilyang Damon, hindi nila inaasahan na sa sandaling ang basurang iyon ay napakalakas, sa katunayan, hindi nila namalayan na si Lance ay nasa huling bahagi ng Inner Realm, si Lance ay nagtago ng ilang momentum sa upang subukan ang lakas ng dalawang elder ng pamilyang Damon, sa kasamaang palad, sila, na nasa Hautian Realm, ay hindi man lang ramdaman ang nakatagong momentum ni Lance, na nangangahulugan na ang talento ng dalawang elder ng pamilyang Damon na ito ay hindi ang pinakamalakas na uri, ngunit nakatingin sa kanila sa edad na 40 o 50 at tanging sa Hautian Realm, malinaw na medyo mahirap para sa kanila na makarating sa Innate Realm. Sabi ni Lance, pakiusap, huwag mong istorbohin ang pagkain ko, okay? Ang 19 na matatanda ng pamilyang Damon ay ngumiti, mabuti, ngunit Lance, nagbago ka na talaga, gusto kong makita kung hanggang saan ang magagawa mo sa new student competition na ito. Pagkatapos sabihin iyon, ang iilang tao ng pamilyang Damon ay umalis. Mabilis na lumipad sina Lance at Sally pagkatapos nilang kumain. Saan tayo pupunta ngayong gabi? Ang hotel, o ang dorm mo, o ang dorm ko? Tanong ni Lance. Namula si Sally, hindi ka nahihiya napakalakas mong sinasabi. Hahaha ano ba naman, tapos dun ka na sa dorm mo, sa dorm mo ako matutulog sa gabi, anyway, last time ko na rin ginawa yun, at narinig ng dalawa mong kasama sa kwarto ang mga sigaw mo. Fuck you! Sa isang nanlilisik na tingin, sinampal ni Sally si Lance, at silang dalawa ay mapaglarong naglakad patungo sa dormitoryo ni Sally. Pagpasok niya sa kanyang dormitoryo, nakita niya ang dalawang tao na nakaupo sa kanyang dormitoryo, at nang makita niya ang isa sa kanila, ang katawan ni Sally ay nanginginig, ang buong tao ay medyo masama, hindi kailanman nanginginig ng malakas. Tama, ang mga taong naghihintay sa kanyang pagbabalik sa dormitoryo ni Sally ay si Winnie at ang kanyang ina, si Winnie ang kanyang ina, na si Sally ang kanyang ina. Nang makita ng kanyang ina na si Sally ay nakabalik na si Sally, bahagyang ngumiti siya, Sally, bumalik ka na, matagal ka nang hinihintay ni nanay. Tumingin si Sally sa babaeng nasa harap niya, tumulo ang mga luha niya, mula nang iwan niya ang pamilya Churen sa edad na 8 taong gulang, hindi na niya ito nakita mula noon, sa lahat ng mga taon na ito, sobrang namiss siya ni Sally, ngunit pagkatapos talagang makita. Sa kanya ngayon, napagtanto ni Sally na may higit na puot sa loob niya.
Malungkot na sinabi ni Winnie, Sally, hindi pa rin sumisigaw kapag nakita mo ang iyong ina. Nakilala rin ni Lance ang nasa katanghaliang gulang na babae sa isang sulyap, na nakita ito sa mga larawan sa lumang silid ni Sally, at inilalabas sila upang tingnan tuwing malungkot si Sally. Tumingin si Sally sa kanyang ina at hindi makasigaw kahit anong mangyari. Sinabi ni Lance, paumanhin, si Sally ay walang ina. Insolent. Sigaw ni Winnie kay Lance at sinabing, how dare you disrespect my mother is the head of the Chu family, if you disrespect my Churen family, if you disrespect Insolent. Sigaw ni Winnie kay Lance at sinabing, how dare you disrespect my mother is the head of the Churen family, if you disrespect my mother again, don't blame me for being rude. Ngumisi si Lance, Winnie, sabihin mo sa akin kung gaano ka bastos, ikaw ba ang kalaban ko? Ikaw. Naiinis si Winnie. Tumangala ang ina ni Sally kay Lance at nagtanong, sino ka? Ako ang boyfriend ni Sally. Kaya ikaw si Lance, ang himalang doktor na nagpagaling sa aking anak sa kanyang sipon na sakit. Exactly I am, but you said wrong thing, hindi mo siya anak. Anak, kilala mo ba kung sino ang kausap mo? Alam mo, isang tinaguriang elder ng pamilya Churen, si Winnie na tinatawag niyang ina, tama. Nagsalubong ang kilay ng kanyang ina na si Sally, ngunit hindi siya nagalit, narito siya para kilalanin ang kanyang anak ngayon, at mabilis na itinoon muli ang kanyang atensyon kay Sally, tumingin sa kanya at sinabing, Sally, 11 taon na ang nakalipas, ikaw lumaki na. Si Sally ay unti-unting bumabalik sa kanyang katinoan. Sinabi ni Sally, excuse me, medyo abala ako, mangyaring umalis ka. Sally, ako ang iyong ina. Walang sinabi si Sally. Sinabi ni Lance, hindi mo ba naiintindihan ang wika ng tao? Kailangan mo bang hilingin sa mga tao na paalisan ka? Sinabi ni Winnie kay Lance, Lance, huwag kang maging mayabang, may magtuturo sa iyo ng leksyon. Ang idiot mong fiancé ba ang tinutukoy mo, Peter? Don't you dare insult my fiancé. Silly fiancé. Nagalit si Winnie, ngunit wala siyang magagawa tungkol dito. Ang ina ni Sally ay tumingin kay Lance at sinabing, anak, para sa kapakanan ng pagpapagaling mo sa malamig na sakit ng aking anak, hindi ako makakasama sa iyo, kung hindi, ang iyong kahusayan sa pagsasalita ay isang bagay na madaling magkamali. Hahaha, alis ka. Kung hindi ka lalabas, madali ka rin malagay sa gulo. Sabi ni Lance. Ikaw. Galit na galit ang mukha ng ina ni Sally, kahit gaano pa kahusay ang pasensya niya kapag nakatagpo siya ng taong kasing yabang ni Lance, magagalit pa rin siya. Gayunpaman, totoo rin na hindi natatakot si Lance sa ina ni Sally dahil ang ina ni Sally, na nasa unang yugto pa lamang ng Hautian Realm, ay maaaring hindi makakuha ng anumang bentahe kung talagang gustong lumaban ni Lance. Let's go! Ang ina ni Sally at si Winnie ay naunang umalis, na kinikilala ang kanyang anak na babae ay isang bagay na hindi maaaring madaliin. 449. Si Sally ay umiiyak sa kama, siya ay nasa sakit, sa lahat ng mga taon na ito, hindi siya dinalaw, kahit na alam niyang siya ay namamatay sa isang malamig na sakit, siya ay hindi dumating, kahit si Winnie ay dumating. Ngunit ngayon, bakit siya dumating para kilalanin siya muli? Kinandang ni Lance si Sally sa kanyang mga bisig at pinayagan itong ilabas ang kanyang mga luha. Sinabi ni Lance, ang ganitong uri ng tao ay hindi dapat alagaan sa hinaharap, maaari kanyang iwanan, kaya bakit kailangan mong makaligtaan ang fertility grace na iyon? Alam niya na hindi ka mabubuhay ng 20, ngunit dumating ba siya to see you once? Nako, ang pinakalason na puso ng babae, siya ang tinutukoy ko. Ngunit siya, kung tutuusin, ang tunay na ina na nagsilang sa akin. Umiiyak si Sally. Which is so what? She don't even consider you as her own daughter, so why should you? Now that I see that you've recovered from your cold illness and can practice martial arts, and you have martial arts talent, hindi pa ako nakakita ng isang walang hiya, kaya naparito ako upang kilalanin ka. Sue!
Malungkot na umiyak si Sally, patuloy siyang inaaliw ni Lance, at hindi nagtagal ay hating gabi na. Iniisip mo pa ba ito? Well, hindi ako makatulog. Then don't sleep. Ayoko kung mag-exercise. Bago makapag-react si Sally, hinalikan ni Lance at idiniin si Sally sa ilalim niya. Sa sandaling iyon, ang gitnang meridian sa katawan ni Lance ay nagsimulang gumana ng mag-isa. Makalipas ang 40 minuto, natapos din ito. Sanay si Lance na maramdaman ang panloob na kapangyarihan na ginawa ng gitnang meridian ng kanyang silid, ngunit biglang napagtanto ni Lance na ang gitnang meridian ng kanyang silid ay hindi gumagawa ng panloob na kapangyarihan. Anong nangyayari? Ungol ni Don. Anong problema? Tanong ni Sally. Ang gitna ng aking silid ay hindi na gumagawa ng anumang panloob na kapangyarihan, kakaiba, ito ay makatwirang sabihin na sa tuwing gagawin ko iyon sa iyo, ako ay maglalabas ng ilang kapangyarihan, kahit na ito ay napakaliit, ito ay walang silbi, ngunit sa least may konti ngayon nakakagulat na walang nagbago. Sabi ni Lance. Tumawa si Sally, hindi mas mabuti, ang panloob na pamamaraan na ito ay angkop na para sa mga namimitas ng bulaklak. Oh, well, ito ay malamang na binago ng maraming beses sa pamamagitan ng aking sarili palagi, at binago ko ito ng labis na walang kapangyarihan na ginawa. Sabi ni Lance, ngunit si Lance ay hindi naawa sa kanya, siya ay hindi pumunta bilang isang magnanakaw na namimitas ng bulaklak kahit na makapagbigay siya ng merito, hindi ito gaanong. Namula si Sally at nagtanong, pero mukhang hindi humihina ang kapangyarihan mo Haha, oo, hindi humina ang sexual ability, ang hindi na maglalabas ng power, pero wala namang epekto sa akin, no wonder the last time end. At ano? Agad na itinikom ni Lance ang kanyang bibig, mama, halos ibulalas niya ang nangyari kay Sheena. Huling beses na ginawa ko yun sa iyo, hindi rin ito nag-produce ng Room Center Sutra, tila pagkatapos kong baguhin ang Room Center Sutra sa unang pagkakataon, nasira ko na ang panloob na kapangyarihan na ito at walang nagawa. Oh, so pwede mo pa ring baguhin ang unang Room Center Sutra na iyon. Ito ay maaaring maging perverse, ngunit hindi ako magsasanay sa unang bersyon, medyo maganda ang pakiramdam ko ngayon, ito ay nagpapahintulot sa akin na pagandahin ang aking sexualidad nang hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pagiging isang tagakuha ng bulaklak. Tulad ng para sa pag-asa sa isang babae upang gumawa ng kapangyarihang iyon, talagang hindi ito isang bonus, ang paggawa lamang ng kapangyarihan, hindi isang kaharian. Tulog na tayo. Pinatay nila ang ilaw at natulog. Kinabukasan, hindi na kailangan ng klase, lahat ay naghahanda para sa new student competition. At niyugyug ni Sally si Lance ng maaga sa umaga. Lance, sasabihin ko sa iyo ang isang masayang kaganapan. Joyous news. Buntis ka. Imposible, ginamit ko ang lakas ng loob ko para patayin si Jay-chan. Anong kalokohan, takot ka bang mabuntis ako kaya gusto mong mag-iwan ng paraan? Pinahihit ni Sally ang kanyang katawan sa galit. Sige, biro lang. Ano ba ang dapat kong iwan, hawak na kita habang buhay? Sabihin mo sa akin, ano ang masayang balita na gusto mong sabihin sa akin? Ngumiti si Sally, kakagising ko lang at nalaman ko na ang aking kaharian ay nakapasok na sa dulong outer gate. Hindi, bukas na ang new student competition, but you broke through in such a timely manner. Oo, pumapasok sa kalagitnaan ng gabi, hindi ko alam kung kailan ang sarili ko. Masayang sabi ni Sally, pumasok siya mula sa kalagitnaan hanggang huli na labas ng gate, pagkatapos ay magiging mas malakas siya sa bagong kompetisyon ng mga estudyante bukas. Ngumiti si Lance, gusto mo bang malaman kung bakit ka nakapasok? Bakit? Una, ang pagbagsak sa isang kaharian. Una, ang isang hakbang sa martial comprehension. Pangalawa, ang pag-hover sa gilid ng buhay at kamatayan sa mahabang panahon. Pinasisigla ang iyong espiritu ngayon, na umaabot sa kaliwanagan. Pangatlo, pagkakaroon ng mga damdamin ng matinding kalungkutan at kagalakan.
na nagpapasigla sa iyong kaluluwa, ang lahat ng mga aspetong ito ay malamang na mag-udyok ng isang pambihirang tagumpay sa kaharian. Ikaw kahapon, nakita mo ang iyong ina na lumapit sa iyo, umiyak ka ng napakatagal, ang iyong mga damdamin, labis na kalungkutan at malaking kagalakan, kaya, maaaring nagpasigla sa iyong kaluluwa, at pagkatapos ay pambihirang tagumpay. So, ang pagdating ng nanay mo kahapon is considered na may dalang regalo sa'yo, hahaha. Sinabi ni Sally, kung ganoon, ang aking mga emosyon ay labis na nalulungkot at masaya araw-araw, mabilis ba akong nakalusot? Tumawa si Lance, labis na kalungkutan at kagalakan, nasaan ang napakaraming emosyon, nakita mo ang iyong ina kahapon, kung makikita mo siyang muli ngayon, wala kang mararamdaman, wala talagang pagbabago sa iyong emosyon. Kung ikaw ay magkakaroon ng matinding pagbabago sa iyong emosyon ngayon, may isang bagay na magagawa mo. Ano ito? Tama, malulungkot ka kapag namatay ako. Pupu, ayoko niyan, mas gusto ko pang mamatay. Niyakap ni Lance si Sally at tumawa hihihi, biro lang, huwag kang masyadong excited. Huwag kang magbiro sa hinaharap, ayoko nang marinig ito, natatakot ako, umaasa ako sa iyo ngayon, hindi ko kayang lampasan ang aking kinabukasan kung wala ka. Galit na sabi ni Sally. Sige, bumangon ka na, kumain ka, nakapasok ka lang sa late outer gate ngayon, sabay-sabay tayong mag-practice ng mga espada natin ngayon para sa new student competition bukas. Ma'am. Pagkatapos mag-almusal, sina Lance at Sally ay parehong nag-practice ng martial arts sa isang liblib at walang nakatirang lugar, ilang sandali na rin mula noong nag-practice sila kasama si Sally, ang kanyang pagiging espada ay nagbago ng malaki, mas napabuti upang maging tumpak. Bagamat ang kanyang pagiging espada ay itinuro ni Lance, mayroon na siyang sariling pangunawa, at sa sarili niyang pangunawa, nagawa niyang maging mas malakas, at ang espada ay may espiritu sa kanyang mga kamay. Sa isang kisap mata, lumipas ang araw. Kinabukasan, dumating ang newborn competition. Aw! Aw! Ang War God Martial Arena ay umalangaw-ngaw sa tunog ng mga war drum at golden chimes, na tila kakaiba sa buong War God Martial Arena. Umagang-umaga, marami na ang lumitaw sa War God Martial Arena na naghihintay. Dumating na rin sina Lance at Sally sa War God Martial Arena ng madaling araw, at maraming tao sa War God Martial Arena, bukod sa mga bagong estudyante sa unang taon, mayroon ding matatandang estudyante, at marami pang tao mula sa bagong pamilya. 450. Dumating ang bawat bagong silang na pamilya na may pag-asang maipamamalas ng mga anak ng kanilang pamilya ang kanilang galing sa bagong panganak na kompetisyon. Sally. Si Lance at Sally ay nag-uusap sa labas ng Battle God Martial Arena nang may lumapit na ilang tao. Ito ay ang ina ni Sally, ang pangalan ng kanyang ina ay si Cynthia Churen. Tumingin si Sally kay Cynthia, gaya nga ng sinabi ni Lance, na nakita siyang muli ngayon, wala siyang nararamdaman. Dati, nami-miss niya ang kanyang ina, ngunit ngayon na nakita niya siya, ngunit iyon lang, hindi niya naramdaman. Hindi kasing lalim ng iniisip niya. May problema. Tanong ni Sally. Ngumiti si Cynthia, Sally, nakapasok ka sa huling bahagi ng outer gate, magandang talento, hindi ko inaasahan na makakalusot ka sa huli na outer gate ng ganoon kabila sa oras na ito nang magsimula kang magtanim. Ang iyong kapatid na si Winnie, na nagsasaka mula noong siya ay bata, ay ngayon lamang nakarating sa outer gate great perfection. Tumingin si Lance kay Winnie, at tama na, naabot na ni Winnie ang outer gate great perfection, naabot lang ni Lance ang outer gate perfection noong una niya itong nabangga sa Martial Academy. Maaga, gitna, huli, kumpleto, mahusay na pagiging perpekto. At iba pa. Sally, umuwi ka na, miyembro ka ng pamilya Churen. Sabi ni Cynthia kay Sally. Hindi napigilan ni Lance na mapangiti, ngayong nakita mong may pwedeng mag-practice, pero sinabi mo sa kanya na umuwi na siya, kapag siya ay nagkaroon ng sipon, bakit hindi mo sinabi sa kanya na siya ay miyembro ng pamilya Churen? Tumingin si Cynthia kay Lance, malungkot ang mukha nito, Lance, wala ka nang magagawa,
Tsaka, gusto kong iwan mo ang anak ko, walang paraan na papayag ang pamilya kung Churen na magsama kayo ni Sally. Ang pamilya kung Churen, natural, ay mag-aayos ng mas magandang kasal para sa kanya. Ayaw magalit ni Sally, ngunit ngayon ay hindi na siya nakapagpigil at umungal. Sige, hindi ako miyembro ng pamilyang Churen, ang apelyido ko ay Brown, ang pangalan ko ay Sally, at wala akong anumang bagay gawin sa pamilya Churen. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Tumingin si Cynthia kay Sally at sinabing, Sally, huwag kang maging bata, nasa landas ka rin ng paglilinang ngayon, ang isang magsasaka ay hindi makakarating ng napakalayo kung wala ang suporta at pagtitiwala ng pamilya, kaya umuwi ka na. Hindi na kailangan. Sabi ni Sally. Sinabi ni Winnie, Nay, kalimutan mo na, galit pa rin ang kapatid ko ngayon, pag-usapan natin ito ng dahan-dahan, kapag kailangan niya ng tulong ng pamilya, natural na babalik siya. Mabuti, Sally, pagkatapos ay magsumikap ka muna, maaari kang pumunta kay nanay kung may kailangan ka. Ay po. Hindi napigilan ni Lance ang dumura, nakakadiri pakinggan. Tumingin si Cynthia kay Lance at sinabing, Anak, huwag mong sunod-sunod na galitin ang aking galit. Ikaw din, kung babalik ka para kasuklaman ang asawa ko, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos ko. Sabi ni Lance. Ngumisi si Cynthia, ang asawa mo. Kailan pumayag ang pamilya kung Churen na pakasalan si Sally sa iyo? Hindi mahalaga sa sarili. Pagkatapos sabihin iyon, hindi na nag-abala si Cynthia na makipag-away kay Lance, at tumalikod si Winnie at lumakad palayo. Si Lance ay labis na nanlumo, tinalikuran na niya ang mga tao noon, ngunit ngayon ay walang pinipili siyang namamahala sa kasal ni Sally. Lance, Sally. Dumating din si Elsa at ang dalawang pinsan ng kanyang pamilya, at abala sila sa pagbati matapos makita si Lance. Ate Elsa. Maaga kayong dalawa. Oo. Maaga ka rin, maaga ang lahat, anong oras mo ba gustong magsimula? Sinabi ni Lance, balita ko 8:00 na, ngunit may higit kalahating oras pa. Sa sandaling iyon, nakita ni Lance ang isang babaeng nakasuot ng puting naglalakad sa hindi kalayuan. Brenda. Hindi pa nakita ni Lance si Brenda mula nang pinupunan ng mga bagong estudyante ang kanilang mga voluntaryo. Pupunta ako para kumustahin. Lumakad si Lance patungo kay Brenda. Hoy, Brenda. Nang sumigaw si Lance, lumingon si Brenda para tingnan si Lance at walang pakialam na nagtanong, may mali. Dam, ang tagal na nang hindi kita nakita, at kalmado ang tono mo Brenda, kumusta ka na? Mabuti. Dalawang salita ang sinabi ni Brenda. Kumusta ka na sa Poison Arts Department? Sasali rin ba ang Toxicology Department sa freshman competition? Tanong ni Don, medyo curious sa Toxicology Department niya. Kailangan. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Brenda at naglakad palayo, hindi na pinapansin si Lance. Dam, sa tuwing naiinis ako sa puwet mo. Malungkot na sabi ni Lance. Sa pagkakataong ito, sabi ng isang estudyanteng dumaan, itong estudyanteng ito, akala mo malamig pa rin sa iyo sapat na para makapagsalita siya ng ilang salita sa iyo. Sino ka? Lumingon si Lance para tingnan ang batang nasa harapan niya. Galing din ako sa Poison Art Department, at magkaklase kami ni Brenda. Oh! Kaklase, kaibigan ka ba niya? Bakit kanya kinakausap? Si Brenda ay isang napakalamig na dilag sa ating Poison Arts Department, at hindi man lang siya pinapansin kapag kinakausap siya ng mga guro, ngunit ikaw, isang miyembro ng ibang departamento, 2 salita talaga ang sinabi niya sa iyo. Ganyan na ba kalaki? Kalokohan, and by the way classmate, if you want to pick her up, I think you're better off. Bakit? Yung mga ayaw mamatay lang ang lalapit sa kanya, si Brenda ay isa na ngayong 5th grade poisoner, alam mo ba kung gaano kalakas ang 5th grade poisoner? Gaano kagaling? Not to mention anything else, is it enough for her to poison you quietly within 5 meters of her? Maaari kang lason sa 5 metrong radius. Oo, isang 5th grade poison master, ang pinakapangunahing kakayahan ay na maaari kang maglagay ng lason sa 5 metrong radius.
Tumawa si Lance, kakaiba, sa unang pagkakataon na narinig ko ito, paano kung ito ay isang 6th grade poison master? Ito ba ay 6 na metrong radius para lason? Mali, isang 6 na gradong poison art master, isang 10 metrong hanay ay maaaring matagumpay na lason. Isang 7 gradong poison art master, isang 30 metrong hanay ay maaaring lasonin ang kaaway. Isang 8 gradong poison art master, 100 metro ang range ay maaaring lason ang kalaban. Si Brenda ay ang pinakatalentadong poison master sa aming poison arts department, kailanman, at ito ay freshman competition lamang, at ang kanyang antas ng poison arts ay may kukumpara sa isang third year senior. Sok! Sa totoo lang, dati crush ko siya, pero ngayon, feeling ko hindi ko kayang magka-crush sa kanya. Kaklase, kung gusto mo siyang sunduin, humanda ka sa kamatayang lason. Ayan na ako, ganyang toro. Okay, no more bullshit with you. Pagkasabi niyan, naglakad na ang bata. Bahagyang naunawaan ni Lance ang poison department pagkatapos ng kanyang sinabi. Hindi ko alam kung paano ang healing arts ni Lance, at poison arts PK, ngunit malinaw na kahit gaano pa kalakas ang healing arts, kailangan pa rin nila ng oras para magpagaling. Healing art at poison art, ang isa ay isang kasanayan sa pagpapanatili ng buhay at ang isa ay isang kasanayan sa pag-atake. Lumakad pabalik si Lance kay Sally, na galit na iniling ang kanyang ulo. Ano na naman ang mali? Bakit ka lang pumunta at kumusta sa kanya, nagustuhan mo ba siya? Naiinggit si Sally sa tanong. Just running into an acquaintance to say hello 5th grade poison art master ang mga tao, gusto ko nang mamatay go like her, alam pa kung paano mamatay. Nagulat si Elsa na nakatayo sa tabi niya, wow, 5th grade poison artist bagong panganak pa lang siya oo. Bueno, isang bagong panganak na umaabot sa antas ng isang 5 baitang toxic arts master, mukhang kahanga-hanga, ito ay dapat na katulad ng ating healing department, kung saan ang isang bagong panganak ay umabot sa antas ng isang 5 baitang healing master. Hehe. Tumawa si Lance. Forget what they doing, keep on.